Joel's POV. I'm with my wife. Ihahatid ko muna bago ko uwi dyan. Sagot ni Anton sa kapatid bago putulin ang tawag. Will you be okay if I leave you today? May lilinawin na ako sa mansyon. Tanong ni Anton sa kanya. Napakurap siya at napahawak sa seatbelt. Bakit parang ayaw niya tong umalis at kausapin ng ama niya? May pakiramdam siyang ipipilit ng tulalo kay Margarita. Paano yung mga delivery? I mean, yung kama at sofa set? Munti ka na siyang mautal kaya't kinagat niya ang labi. Napabuntong hininga tila na pagtantong sinabi niya, I'll see if I can talk to the neighbor. Doon ko na lang ipapadeliver. Bumagsak ang mga balikat niya sa narinig. Hindi ganon ang gusto niya mangyari. Ang akala pa naman niya, hindi tutuloy na aalis at ipagpapabukas na lang ang lakad para mahintay ang mga delivery pero hindi. Inatid lang siya nito sa coffee shop. I'll be back once I'm done with the issue. Imporma pa ni Anton sa kanya sabay tanggal niya sa seatbelt. Kailan pa yon? After a week? Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Di niya maiwasan maging sarkasiko at mukhang natunugan nito iyon. Messi, nahihirapang tawag ito sa kanya tila nahihirapan din magdesisyon kung tutuloy ba o hindi. Hindi dapat siya maging clingy dito. Asawa lang naman niya to sa papel. Hindi pa sila legal sa publiko. Bumuntong hininga siya sabay iwas ang kamay niya nang tangkay nitong hawakin yun. Para di na to mahirapang umalis siya ng kusang bumaba ng sasakyan. Umuwi ka kung kailan mo gusto. Bigkas niya bago tumalikod at dumiretso sa coffee shop. Sweet dapat kasi yun pero kasi naman, pahamak ang bibig niya. Napailing siya matapos madatnan si niya na mukhang lugmok na lugmok sa counter. Nangyari sa'yo, mukha kang broken hearted dyan. Pasaring niya rito na makalapit siya. Nag-ghost ako, Jewel. Mahinang usal nito habang tulala lang na nakatingin sa labas. Ha? Paano? May kachat ka? Sa dating app. Siya yung nang harot pero siya yung nang ghost? Pinakilig ako nang walang hiya pero iniwan din sa ere. Ngawa nito. I-move on mo na lang, kaibigan. Hinagod pa niya ang likod ni Nina, ngulit inirapan siya nito. Che, ikaw din ginost ako. Ang aga ko dito tas wala ka pa. Saan ka sumuot ha? Ha? Ano? Bumili ng bagong kama at sofa set? Pagdadahilan niya para di rin to magulat pag bumisita to at makita mga bagong gamit niya. Bakit? Napano bang kama mo? Nasira kagabi. Wala sa loob na sagot niya bago lumapit sa computer. Nasira kagabi? Paano masisira kung natutulog ka lang naman? Kuryosong tanong nito. Hinawakan niya ang mouse at tinutok ang tingin sa screen. Hindi yata kinaing bigat namin. Ang bigat ko? Mabilis niyang sagot. Di sumagot ang kaibigan na kinapagtaka niya. Paglingon niya rito nakatitig na to sa mga daliri niya. San ka nagnakaw ng diamante at jewel? Eksahiradong tanong nito bago inangat ang kamay niyang may suot na singsing. Nanlamig siya matapos mapagtanto na ang wedding ring na binigay ni Anton ang tinutukoy nito. Engaged ka na ba, Jewel? Mabilis pa sa alas 4 tinago ni Jewel ang kamay niya. Ha? Peke lang yun. Sinuot ko lang para di pangit tingnan ng mga daliri ko. Kita niyang napataas ng kilay si Nina. Kinakabahan siyang bigla. Di niya balak sabihin dito ang sa kanila ni Anton. Hanggat kaya niyang itago, itatago niya. Jewel, hindi ako pinanganak kahapon. Akin na. Kakagatin ko lang yung singsing para malaman ko kung totoo yan. Ano? Sira ka talaga, fake nga lang. Pagrarason pa niya. Siya ba yung nang-ghost sa'yo? Napaka-peste naman. I-shot puno natin mamaya. Pag-iiba niya sa usapan para makalimutan ni Nina ang singsing. Pahamak na singsing? Kala pa naman niya natanggal niya yun kaninang umaga pero hindi pala. Bigla, gumawa na naman si Nina. Wala talaga akong chance sa mga dating app na yan. Pati afam ayaw sa akin. Nangiwi siya pero sinakyan niya lang ang lungkot nito. Buong araw yata siya nakasimangot. Akala nga niya ligtas na siya sa pangako niyang shot puno pero ito mismo nagpaalala sa kanya matapos silang magsara ng shop. Sa apartment mo ha? Di ako makakapag-emote sa bahay. Nakangusong bigkas nito at umangkla pa sa braso niya. Oo na, sasamahan lang kita, hindi ako iinom. Pauna lang sabi. Takot na lang na nabuo na sila ni Anton tapos iinom pa siya ng alak. Hindi niya ipapahamak ang sariling baby niya kung sakali man. Daya mo naman. Di mo na kinuwento ang nangyari sa pagpunta sa mansyon na mayaman mong tatay, hindi ka pa iinom? Maktol nito. Kinagat niya ang labi. Ilang beses din kasi siya nitong tinanong kanina pero nililihis niyang usapan. Ayaw na niyang balikan ang nararamdamang pagkainsulto. Naiiyak na naman siya kay Anton kaya't ayos na yun. Sakto na alala niyang lalaki, siya rin ang pag-aawang ng mga labi niya matapos matanaw ang sasakyan nito sa tapat ng gate ng apartment niya.
Bigla, nanlaki ang mga mata niya at napatigil sa paglalakad. Bakit? May multo ba? Mahinang tanong ni Nina. Akmang lilingon to pero agad niyang hinila palayo roon. Paliko at alam niyang may tindahan. Di nito pwedeng makita ang sasakyan ni Anton. Kilala nito ang sasakyan. At saka na pa bang ginagawa ni Anton sa apartment niya? Hindi ba't pinatawag to sa manson? Nabalisa siya bigla habang tangay si Nina sa sari-sari store. Wala akong stock na alak sa bahay. Bumili muna tayo. Pagdadahilan niya para dito magreklamo. Kailangan niya paalisin doon si Anton. Hindi naman kasi pagpayag ni Nina na hindi sa apartment niya iinom. Pili ka muna dyan ha. Utos niya na. Inangilan nito pero hindi niya pinansin. Tumalikod siya, tinawagan agad ang numero ni Anton. Nainis pa siya, nandito sumagot agad kaya't nang sumagot na, halos mamura niya. Ginagawa mo dyan ha? Umuwi ka na at pupunta ang kaibigan ko dyan ngayon. Baka dyan matulog. Mahina ngunit gigil niyang bungad. Dinig niyang humikab ito. I'm still sleepy. Ang sarap matulog sa kamang binili natin, may aber. Come here, uwi ka na. Di na ako galit. Pang-asar pa nito kaya napairap siya. Anton, I'm warning you. Pauwi na ako pero di kita gustong makita dyan. Lagot ka sa akin kapag dinatnan kita dyan. Naiinis niyang banta. What? I'm not doing anything wrong? Agad niyang pinutol ang tawag nang makita na nakabili na si Nina. Sana lang umalis nga si Anton. Doon ako matutulog, Jewel. Request pa ni Nina na hilaw niyang kinangiti. Abot-abot ang kaba niya pagbalik na sila ng apartment pero laking pasasalamat niya. Wala na ron ang sasakyan ni Anton. Nakahinga siya na maluwag ng pagpasok nila ay wala nga ang bakas nito. Ang sosyal naman, ang ganda ng sofa set, mukhang mamahalin. Komento ng kaibigan habang siya na nagayos ng iinumin nito sa mesa. Bili yan ang sugar daddy ko. Pagbibiro niya pero sa loob-loob, si Anton ang tinutukoy niya. Hindi wow, hahanap din ako ng sugar daddy. Ani pa nito na kinangisi niya. Gaya na sabi niya hindi siya uminom, pinabayaan lamang niya to. Halos nga magsuka na to sa kalasingan at talagang doon natulog sa sofa set. Tulog pa nga ito na magising siya hanggang sa mag-ayos siya para pumasok sa coffee shop. Ninya, mauna na ako. Sunod ka na lang ha? Bulong niya pa rito ngunit umingit lamang ito. Kampante siyang umalis ng bahay. Di rin naman siguro uuwi pa si Anton sa apartment niya pero nakunot ang noon niya na makita ang sasakyan nito sa tapat ng coffee shop niya. Hindi ba to umuwi? Saan to natulog? Sa sasakyan? Gusto niyang maging pusong bato at di na to pansinin pero di na kailangan dahil bumukas agad ang pinto sa driver's seat at lumabas ito. Base sa dilim ng tingin nito, alam niyang galit ito. Umakto siyang walang pakialam nang lumapit to. Basta binuksan niyang roll up para wala siyang dahilan tingnan ito. You don't hang up your phone like that to me, Missy. Gigil nitong sermon. Tinutukoy ang pagputol niya sa tawag nung kausap to kagabi. Tumikwas ang kilay niya. And so, di ba dapat wala ka naman doon? Pumasok siya ng coffee shop at kahit niya sabihin sumunod ito. Hanggang sa counter sumunod ang lalaki. Gusto mong umalis ako habang nagtatampo ka? Do you really think I did not notice that you don't want me to go to the mansion? Hindi nga ako umalis pero pinalayas mo naman ako ng gabi. Is that the right way to treat your husband, Missy? Pangongonsensya nito. Pinagsalubong niya ang mga kilay. Sumandal siya sa counter at tumalukip-kip. Kasalanan ko pa ba? At anong hindi kita gustong umalis? Ayaw nga kita makita at isa pa. Sa kasal lang tayo kasal, Mr. Anton Montero? Madiing sagot niya. Pumirme ang mga labi nito at halos kulungin siya sa counter. Kita niyang bumalatay na irita at inis sa mga abuhing mata nito. Say that again? Mahina ngunit may diing utos nito muli. Tinapangan niya ang tingin. Ang alin? Nasa papel lang tayo kasal? Namidog ang mga mata niya at hindi na ituloy ang sasabihin. Matapos tong dumukwang at sakupin ang labi niya. Diniin siya nito sa counter at hinawakan pa ang batok niya. Napapikit siya at walang magawa kundi kumapit sa t-shirt nito. Hinapit pa nito ang bewang niya kaya't wala sa loob na sinagot niya ang hagkan nito. Tila to nagtagumpay at pinilalim pa ang ginagawa nila. Halos hindi na nga siya makahinga pero ayaw niyang bumitiw. Hinila na nga niya ang damit nito para lang mapalapit sa kanya. Nawalan siya ng pakialam sa paligid. Kampante siya lalo pat wala namang customer kahit di niya matulak si Anton. Pero pareha silang natigilan na tila binuhusan ng malamig na tubig matapos marinig ang pagbagsak ng kung ano sa sahig. Sabay silang napabaling sa harapan. Ngurit na mula siya matapos makita si Nina na nanlalaki ang mga mata nakatitig sa kanila ni Anton. Bakit kayo naghagan? Di makapaniwalang tanong nito sa kanila. Di makasagot si Jewel sa tanong ni Nina.
Ang ending, pareho silang nakaupo ni Anton. Sa harap nila si Nina na palipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Hindi pa nga yata to naligot basta lang sumunod sa coffee shop. Huwag niyo akong gawing bulag ha. Nakita ko naglalaban. Hagkan Nina. Pagtatama niya. Yun din yun. Huwag niyo sabihin magjowa kayo kasi hindi ako maniniwala. Ikakasal na sa iba si Sir Anton, Jewel. May giggle na baling to sa kanya na tila pinapagalitan siya at pinapaalala yon. Nasapon niya ang noo. Eto na nga ba ang sinasabi niya? Mahabang paliwanagan na yata kay Nina ito. Natigilan siya ng pagsiklope ni Anton ng mga kamay nila. Pagkaraay hinarap yon kay Nina na nanlaki muli ang mga mata. We're married. Proud na sagot ni Anton sa kaibigan niya. Malamang na masaya ito. Natupad ang pangarap itong ipaalam kay Nina ang ugnayan nilang dalawa. Ibig mong sabihin kasal kayong dalawa, Sir Anton? Di makapaniwalang tanong nito muli. Napapalatak siya at itatanggi sana, pero inunahan siya ni Anton sa pagsagot. Yes, higit pa sa buwan na kaming kasal, and for the record, I'm not engaged to Margie. Napangangalala ang kaibigan niya, pero biglang naningkit ang tingin sa kanya. At hindi mo man lang sinabi sa akin, Jewel? Hinanakit na to. Ano ba ako rito ha? Display lang? Kaibigan mo ko. Pag-inarte pa nito na kinairap niya at kinasakit ng ulo niya. Hindi ko nga balak ipaalam sa'yo. Bulong-bulong niya na narinig ni Anton. Dinig niyang marahas tong humiga at pinisil pa ang kamay niyang hawak ito. I told her not to tell you. Our marriage is a secret. Pagsisinungaling ni Anton. Napataas ang kilay niya. Sa pagkakaalam niya, ito ang atat na ipaalam sa ibang kasal nila. Biglang umama ang mukha ni Nina at pilit na ngumiti. Ganun ba, sir? Sorry, di naman ako manghihimasok. Ani pa nito na kinakunot ng noon niya, pero bigla siya nitong binalingan ng tingin. Magpaliwanag ka sa akin mamaya, Jewel. Bulong pa nito bago sila iniwan ni Anton at nagtago sa likod ng counter. Agad niyang binawi ang kamay niya mula kay Anton at agad siyang tumayo. Kita niyang maliit tong napanguso at hinuli ang bewang niya, pero winaksi niya ang kamay nito. Muntik pa siyang mapasigaw na ibagsak siya nito sa kandungan nito. Anton, ano ba? Mahinang singhal niya na pumulupot ang mga braso nito sa tiyan niya at sinandal pa ang baba sa balikat niya. Kinabahan siya na baka makita sila ni Nina at tuksohin pa siya mamaya. Shh! I just need one last kiss before I leave. Hindi ko alam kung kailan ako ulit makakabalik sa'yo. Mabigat pa nitong turan. Mabibigat din siyang huminga dahil sa sinabi nito. Ganyan ka naman talaga. Uuwian mo lang ako kapag kailangan mo ng init ng katawan. Mahinang hinanakit niya. Hindi naman sa nagdedemand siya na magtagal ito sa apartment niya. Ayaw niya naman to lagi nakikita. Pero hindi niya rin gusto na miminsan lamang itong umuwi sa kanya. Pakiramdam niya tuloy kabit siyang nanlilimos ng oras at atensyon. You know that this is not true, Missy? Napaiwas siya ng tingin. Paano hindi totoo yun? Jewel? Mahinang tawag nito sa atensyon niya. Sumimangot siya lalo. Ayaw naman talaga niya na magdamdam. Hindi niya lang maiwasan. I cannot leave you like this. Mabigat nitong muling bigkas. Hindi niya naman to po pwedeng itali sa tabi niya. Hindi na nga ito umuwi kahapon, baka mapagalitan pa ito kapag hindi umuwi ngayon. Sa naisip ay agad niyang kinalasang yakap at tumayong muli. Sige na, hihintay na lamang kita. Pampalubag loob niya para umalis na ito. Tumayo na rin si Anton at walang pasabing pinataka ng hagka ng mga labi niya. I will call you. Bulong nito na hindi niya sinagot. Tinulak niya to para umalis na to. Nakailang lingon pa si Anton bago sumakay ng sasakyan nito. Pagkaalis naman siya namang dinig niya sa hagikik na niya. Ay, may langgam, ang sweet! Umikot ang mata niya pero sinamahan din to sa counter. Kinurot-kurot pa nito ang tagiliran niya kaya tinapik niya ang kamay nito papalayo. Magtigil ka nga Nina, para kang sira. Humalakak lang to pagkatapos tumitig sa kanya. Masarap ba? Bigla ang tanong nito. Nangunot ang noon niya habang binubuksan ng computer. Ang alin? Ang ginagawa ng sugar daddy mo. Masiglang bigkas nito. Namilog ang mata niya. Paano nito naisip na si Anton ang tinutukoy niya? Huwag ka na magsinungaling. Sa kuripot mong yan, di ka bibili ng kama at sofa. Mas lalo naman ng aircon, no? Tsaka ang dami mong paper bag sa kwarto mo. Sa kanya din galing yon? Tuloy-tuloy pang bigkas nito. Mukhang pati kwarto niya ay binuksan nito. Napapailing lamang siya pero hindi ito sinasagot. Ayaw na niyang magbigay ng detalye pa. Si Sir Anton pala ang may gawa ng pulang marka mo ah. Tinaas baba pa nito ang mga kilay na kinanguso niya.
Ilang araw din niyang kinulit si Nina. Pilit na pinapakwento ang love story nila kuno ni Anton. Ang problema, wala naman silang love story. Bigla ang kasal at tsuktsakan lamang ang meron sila. Sa kabilang banda, ano, hindi ka pa tinatawagan? Anito matapos itanong kung kamusta na sila ni Anton. Umiling siya dahil wala naman talaga siyang natatanggap na tawag simula nang umalis ito. Di nga niya alam kung nasang lupalop na ito ng bansa. Baka nagpunta na naman sa resort nito. Hindi pala role model yung si sugar daddy mo. Hindi ka man lang kinamusta? Lalo na lang sumama ang pakiramdam niya sa mga tanong ni Nina. Ayaw niyang mag-overthink. Madalas naman kasing wala si Anton at sumusulpot sa kung kailan ito gusto. Pabayaan mo na, baka busy lang. Pagrarason niya bago tumayo, ngunit napahawak siya sa gilid ng counter nang bigla siyang mahilo. Hala, ayos ka lang, Jewel? May pag-aalala na hawak pa rin niya ang braso niya. Pumikit siya ng mariin upang magkawala ang pagkahilo niya. Huminga siya na malalim bago nagmulat ng mga mata. Nahilo lang pero okay na. Ang dami mo kasing tanong. Pasaring pa niya. Umismid to at binitawan siya kaya lang hindi siya makahakbang. Parang iikot na ang paligid niya. Di naman siya nagpuyat kagabi kahit bakit siya nahihilo. Muli siyang humawak sa counter at pilit nilalabanan ang hilo pero nangunot ang noon niya matapos maglapag ng sanitary napkin. Sa harap niya si Nina. Red days mo na siguro. Magbabawas na naman ang dugo mo dyan sa katawan. Ani pa nito. Imbes kunin ang binigay nito ay napatda siya matapos isipin kung anong araw at petsa na. Bumilis at tibok ng puso niya na tila namawis ang noon niya. 3 weeks delayed. Bulong niya sa sarili matapos mabilang sa isip niya mga araw na dapat nagkaroon na siya. Halos na matulala roon si Jewel at parang mula lang nakatitig sa sanitary napkin. Ang lakas ng kabog ng puso niya, para ngayong aapaw sa pinaghalong takot at kaba. Posible bang buntis siya? Hindi pa siya handa. Jewel, namumutla ka. Biglang punang sa kanya ni Nina. Mas lalo siyang nanlamig at namuo ang pawis sa noon niya. May lagnat ka ba? Nag-aaralang tanong pa nito. Nang akmang hahawakan nito ang noon niya ay agad na siyang umiwas. Huminga siya na malalim at pilit ng ngumiti. Ayos lang ako pero bukas okay lang ba na mag-absent ako? May aasikasuhin lang, pagpapaalam niya. Kailangan niya magpatingin kahit mag-pregnancy test kit lang. Hindi ba pwedeng mabuhay ang alagad ni Anton sa sinapupunan niya? Ayaw pa niyang madagdagan ng kampo ng kaharutan. Mabuti na lang tumango si Nina pero siya nanlalamig pa rin. Hindi siya nakapagtrabaho na maayos at minsan natutulala na lang. Di na nga niya kilala ang sarili sa oras na yon. Para siyang tinapan sa bibig niya at ayaw niya na magsalita. Hindi matigil ang maisip niya. Kakaisip kung paano nga ba kung buntis siya. Malamang na pananagatan naman siguro siya ni Anton, pero kailangan na nilang ipaalam ang kasal nila kapag nagkataon. Alam niya malaking gulo kapag ginawa nila yon. Jewel si Jeff, baka may bagong balita. Bulong ni Nina matapos na matamaan si Jeff na papasok sa coffee shop. Pinagsalubong na lamang niya ang kilay. Parang ayaw niya tong kausap ngayon pero nakalapit na to sa harap ng counter. Miss Jewel, ano na? Nakausap mo na ba ang yayamaning tatay mo? Tinaas baba pa nito ang kilay at sandali siyang nainis. Ayaw niyang pag-usapan ng tatay niya mapanghusga. Imbes siyang sumagot, si Ninang nagsalita. Nagpa-DNS test pa sila. Matabang na kwento nito. Gaano pa katagal ang resulta noon? 5 araw lang yata. Sagot nito kay Nina bago bumaling sa kanya. Mas maganda nga yun. At least may patunay na anak ka. Mas malaking tsansa na bigyan ka ng parte ng kumpanya, Miss Jewel. Naikuyom niya ang kamao. Ayaw niya magalit dito dahil natulungan siya nito sa paghahanap, pero naiinis siya at lalo nang iinsulto na para bang pera lang ang pwede niyang habulin sa ama niya. Ayaw niya nang salapin ito. Ang gusto lang naman niya, kilalanin siya nito kahit papaano. Ambunan mo naman ako noon, Miss Jewel, kahit 10,000 lang. Dagdag pa nito dahilan upang mapigtas ang pagiging kalmado niya. Mukhang pera? Di niya mapigilang bulong bago tumayo. Mukhang narinig ni Jeff at Nina. Ang sinabi niya dahil parehong nakatitig sa kanya ang dalawa. Napailing na lang siya pero hindi niya babawiin ang sinabi. Kinuha na nga niyang bag at nagmarcha paalis. Baka hindi niya matansya sa Jeff at masampal pa niya. Jewel, saan ka pupunta? Sigaw pa ni Nina ngunit hindi niya pinansin. Tuloy-tuloy siya sa labas at nawalan siya ng gana at tinahak na lang niya ang daan pa uwi. Pagdating sa bahay, humilata siya sa kama at napatitig sa kisame. Ramdam na ramdam niya rin ang lamig ng aircon at pati na, ata yon ay panlalamig ng puso niya.
Napapaisip naman siya. Magagalit pa ni Gurado si Melvin Carillo kapag nalaman itong buntis siya kay Anton. Kung buntis nga talaga siya. Sa klase ng ugali ng ama niya at pakikitungo sa kanya, mas kakampihan nito si Margie lalo pat legitimate tong anak, samantalang bastarda lamang siya. Pakiramdam niyo tuloy pagod na siya dahil sa problema niya. Sakto naman tumunog ang cellphone niya kahit walang gana niyang kinuha at sinagot bago maling humilata sa kama. How are you, my aber? Literal na natigilan siya sa narinig. Napasilap siya sa caller kung sino at nakumpirmang si Anton iyon, ang salarin kung buntis man siya. Himalat ngayon to nagparamdam kung kailan namang problema siya. Rambandam ba nitong nakapagtanim ito ng punla? Buti naman buhay ka pa. Sarkastiko niyang sagot. Ang tagal din itong di nagparamdam. Kailangan niya baka nalunod sa resort nito. Dinig niya ang mabigat nitong paghinga. Is that how you say you miss me? Pang-aasar nitong di niya pinatulan. Wala siyang energy ngayon sa kalokohan. Hindi siya nagsalita at monitong bumuntong hininga. I'm sorry for not showing up. Nasa isla ako. The signal is poor. Ngayon ako nakahanap ng signal. Paliwanag nito. Ano namang ginagawa nito sa isla? Huminga siya na malalim. Wala naman talaga siyang gana makipag-asaran. Iba ang gusto niyang malaman. Tumikim siya bago muling tumitig sa kisame. Anong gagawin mo kung buntis na ako? Walang ligoy niyang tanong. Sandali itong natigilan pero narinig niyang napamura din to. You're pregnant? Oh my, really? May siglang tanong nito. Napairap siya at napaupo sa kama. Ano naman ngayon? Anong gagawin mo kung buntis ang anak ko? Gusto niyang malaman para alam niya ang gagawin. Let's announce it. Tatanggapin ka ni Lolo kapag ganon. Di na natin kailangan itagong kasal nating dalawa. Di na rin ako ipipilit kay Margie. Di ko na rin kailangan maging utusan ni Melvin Carillo. We can live freely, Missy. Natutuwa ang paliwanag nito. Pero imbes matuwa, napangiti siya na mapakla. Planado talaga nito at talagang gusto lang nitong kumawala kay Margie. Saan ang para sa kanya roon? Di man lang ba nito naisip na pwede siyang pagbalingan ng galit ng mga to? Wait, I will go home now. Iiwan ko na dito si Adrian. We should see a doctor. May pagmamadaling bigkas nito. Dinig pa niya ang mga yabag nito sa kabilang linya. Pwede naman pala tong umuwi agad pero di nito ginawa. Sana lang hindi siya buntis para mawala ang sigla nito. Naiinis talaga siyang natutuwa si Anton samantalang namomroblema siya. Calm down, Anton. I'm not pregnant. Basag niya sa tuwa nito. Di pa naman talaga siya buntis. Wala pang confirmation. What? Nalilitong tanong nito. Tumayo siya at mukhang kinuha ang bag niya. Kailangan niya ng pregnancy test kit. Ngayon na. You heard me right? Hindi ako buntis. Joke time lang kasi masyado ka namang natuwa. Peking pang-asar niya. Seriously, Missy? You played with my feelings? May inis na tanong nito. Hindi siya sumagot at pinuto lang ang tawag. Wala rin siyang sinayang na oras. Agad siyang nagtungo sa tindahan at bumili ng 5 pregnancy test kit. Pagbalik sa bahay, lahat ng yon dinala niya sa banyo. Sinunod ang instructions para malaman niya. Walang tigil sa pagkabog ang puso niya. Nanginig ang kamay niya habang naghihintay ng resulta. Halos himatayin siya ron habang nakikita kung paano magkaroon ng pula ang unang linya at kinabahan siyang tutungo pa yon sa ikalawang linya. OMG! Mahinang usal niya at nahigit ang hininga matapos bumulagta ang resulta sa harapan niya.